Ang pinakamalakas na creature na bumago sa buong mundo ay mapapasakamay na ni Jinwoo. Samantalang napaka-intense na ng eksena dahil binalaan ni Thomas Andre si Wang Dongsu na huwag gagalawin ang pinakamalakas na hunter kung gusto pa niyang mabuhay. Nalaman ni Jinwoo na ang suspect sa pagpatay ng national level hunter na si Christopher Reid ay ang kanyang ama, at since malaki ang nawala ng US government dahil sa insidenteng ito, kaya gagawin nila ang lahat ng makakaya para lang mahuli ang suspect. Sinabi ni Agent Adam White, gustong i-maintain ng Federal Bureau of Hunter ang relationship nila kay Jinwoo, kaya ipinadala siya ng direktor upang bigyan ng heads up ang ating bida bago may sa publiko ang investigasyon. Dahil alam niyang magugulat si Jinwoo kapag ang kanyang ama ay biglang mag-pop up during sa International Guild Conference. Napadilat ang mata ni Jinwoo habang iniisip niya ang kanyang ama na nawala ng 10 taon at ngayon lang bumalik bilang isang magic beast. Habang si Agent Adam White hindi siya makapaniwala na kayang gumamit ni Jinwoo ng hindi pangkaraniwang telekinesis. Ang isang high-ranking mage ay kaya lamang magpagalaw ng isang object, ngunit hindi niya akalaing kaya siya nitong palutangin at i-squeeze ang kanyang liig kasabay pa nito ang laptop na parang piniga na papel. Kaya walang duda ang taong ito ay ang ika-6 na national level hunter. Handa na ang lahat para sa gaganaping International Guild Conference at pumangatlo ang Ajin Guild sa listahan. Ang pumangalawa ay nanggaling sa Mexico at ang number 1 ang Scavenger Guild ni Thomas Andre. Ang Ajin Guild ay representative ng South Korea sa taon na ito. Ang kanilang participation ay naging headline both South Korea at sa buong mundo dahil si Song Jinwoo lang ang nag-iisang top-ranking hunter sa Ajin Guild since ang guild mismo ay ang kanyang sarili. Kaya ang Federal Bureau ay nakapag-decide na maimbitahan si Song Jinwoo upang makilala bilang nag-iisa sa isang guild na kayang makipag-rival sa ibang top-ranking guild sa buong mundo. Lumipat ang eksena sa South Korea. Nagkaroon ng press conference ang Hunter Guild. Natanong si Choi Jong-in bilang Guild Master ng Hunter Guild kung ano ang kanyang thoughts kung bakit na-invite ang Ajin Guild upang magrepresenta sa South Korea for International Guild Conference instead of Hunter Guild. Sinabi ni Choi Jong-in na tama lang ang ginawa ng Federal Bureau na piliin ang Ajin Guild. Sagot ng media, hindi daw niya naiintindihan dahil ang Ajin Guild basically iisang tao lamang. Napangiti si Choi Jong-in at nag-agree ito na isang tao lang ang nasa likod ng Ajin Guild at ito ay si Song Jinwoo. Kung pagbabasihan daw ang isang guild as a group na mayroong maraming members upang magsagawa ng raid, while si Song Jinwoo ay mayroong lampas 100 members sa kanyang guild. Bilang isa sa mga nakasaksi sa capabilities ni Jinwoo sa magkaibang pangyayari, lalo na sa Jeju Island Raid, naniniwala siyang ang Ajin Guild ay pipiliin ng mundo upang paikutin ng kanilang pera. Dagdag pa ng Guildmaster, masakit man para sa kanya na hindi napili ang Hunter Guild para maging representative ng kanilang bansa, ngunit mas nangingibabaw ang pagka-proud niya kaysa sa ma-disappoint dahil mayroon ng hunter na kayang humarap ng face-to-face sa isang beast monster na hindi nila kayang i-handle. At sa katunayan, kung hindi dahil kay Jinwoo, hindi sila makakabalik ng buhay sa Jeju Island. Kaya proud na proud siya na pinili si Song Jinwoo upang maging representative ng South Korea. Lumipat ang eksena kay Chairman Go Gun-hye. Ipinalam ni Jin Chul na may sinumang nag-request galing sa China at gustong malaman ang information patungkol kay Song Jinwoo. Kaya kinlaro ng chairman kung personal information ba ang gusto nilang malaman. Tugon ni Jin Chul, parang hindi dahil gusto daw nitong malaman ang public documents patungkol kay Jinwoo na relevant sa news and articles, like records ng raid. Naunawaan ng chairman kung ano ang gusto nitong makuha, ngunit alam daw ng China na hindi sila nagbibigay ng access patungkol sa personal information ng kanilang top-ranking hunter. Subalit nagtataka siya kung bakit nagka-interes ang China kay Song Jinwoo. Tugon ni Jin Chul, ang request daw na ito ay hindi galing sa Chinese government, kundi galing sa isang individual. Kaya nagulat ang chairman dahil parang alam na niya kung sino ito. Ang 7-star hunter na si Liu Zigang ay nagka-interes na makilala si Song Jinwoo. Ang China ay hindi sumunod sa international standard for hunter rankings. Instead, gumawa ito ng sariling ranking system. Ang hunter na mayroong 5-star ay kinukonsider ang pinaka-highest rank ng kanilang bansa. Ngunit si Liu Zigang lang ang 7-star hunter na pantay ng isang national level hunter. Kaya na-realize ng chairman na ang isang malakas na si Liu Zigang ay gusto ring makilala ang isang malakas rin na si Song Jinwoo. Tugon ng chairman kay Jin Chul, i-deny ang request nito at sendan ng isang surface level information.
Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena sa building ng Scavenger Guild. Inulat ni Laura kay Thomas Andre na darating na si Song Jinwoo bukas. Kaya napawika si Andre na sobrang bilis lang talaga ng oras. Ipinatawag ni Thomas Andre si Wang Dongsu dahil may kailangan siya nitong sabihin at gusto niyang maging straight to the point ang kanyang sasabihin. At pasimple niya itong sinabi sa tainga ni Wang Dongsu, "Huwag mong gagalawin si Song Jinwoo, Mr. Wang." Alam niya kung ano ang nangyari sa pagitan ng kapatid nito at ni Song Jinwoo at sigurado siyang mayroon na itong suspect kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid at curious na malaman kung ano ang tunay na nangyari. Nagsalita si Dongsu subalit kaagad itong binalaan ni Thomas Andre na hindi siya binigyan ng permission na magsalita na kahit kaunti at itikom na lamang ang bibig nito sa kanyang harapan. Kaya parang takot na daga ang mukha ni Dongsu sa harap ni Thomas Andre. Naisip ni Laura na minsan lang nagbanta si Andre ng isang high-rank hunter dahil alam niya kung ano ang capabilities ni Jinwoo para kay Dongsu. Ngunit alam din niyang mas obsessive si Wang Dongsu in terms of paghahunting ng target kaysa kay Thomas Andre. Muling sinabi ni Thomas Andre na huwag niyang gagalawin si Song Jinwoo at bibigyan niya ito ng vacation leave during sa gaganaping International Guild Conference at nilinaw niya si Dongsu kung tatanggapin ba nito ang kanyang maimtim na kahilingan. Pumayag si Dongsu at umalis kaagad sa kwarto ni Thomas Andre. Tinanong ni Laura kung sa tingin ba ni Andre na susundin ni Dongsu ang kanyang request. Sagot ni Andre, hindi siya naniniwalang ganun lang kasimpleng bibitawan ni Dongsu ang pagkakataon na makapaghiganti at inutusan niya si Laura na bantayan ng maigi si Wang Dongsu hanggat hindi makakalabas si Song Jinwoo sa States. Dumating na si Jinwoo sa US at nagtipon-tipon sa iisang gusali ang mga guildmaster na dumating galing sa ibang bansa. Napansin ng representative ng Germany, ang guildmaster na si Lynette Nerman, na sobrang daming reporters ngayon at palaging napag-uusapan ng South Korean S-rank hunter na dumating din sa araw na ito at speaking of the devil, nakita nila si Song Jinwoo. Inimungkahi ng guildmaster na puntahan ito at i-introduce ang kanilang sarili since wala namang masama kung sasamahan nila ang isang napaka-powerful na hunter. Sinubukan niyang lumapit kay Jinwoo, ngunit bigla siyang napatigil at tumigas ang kanyang buong katawan. Tinanong ng kanyang kasama kung bakit nagbago ang kanyang isip. Sagot ng guildmaster, nakikita mo ba ang nakikita ko? Hindi pa daw nagsusummon si Jinwoo ng Shadow Soldier galing sa ibang dimensyon, ngunit sa moment na ito, dinala ni Jinwoo ang lahat ng Shadow Soldier papuntang US at anytime kaya nitong makipagdigmaan sa US government sa dami ng kanyang Shadow Army. Napansin ni Jinwoo na parang may isang foreigner na nakatitig sa kanya at sinabi ni Jinwoo na syempre laman ng balita ang kanyang brother kaya probably mayroon itong fans na gustong magpa-autograph. At biglang natanong ni Jinwoo kung bakit nga ba pala sumama si Jinchul papuntang US. Sagot ni Jinchul na pag-utusan daw siyang maging bodyguard ni Jinwoo. Kaya parang nag-astang sakuragi itong si Jinwoo dahil hindi daw niya marinig ang sinabi ni Jinchul. Sagot ni Jinchul, siya daw ang bodyguard ni Jinwoo. Napansin ni Jinwoo na parang may gustong mag-welcome sa kanila at ito pala ay si Agent Adam White. Kaya napatanong si Jinwoo kung may branch ang Federal Bureau for Asian dahil palagi itong nakasunod sa kanya. Tumawa ang agent dahil parang ganun na nga dahil siya ang in charge sa lahat ng bagay patungkol kay Jinwoo. Naghiwalay si Jinwoo at Jinho dahil may importanteng pag-uusapan si Jinwoo at Mr. White habang si Jinho ihahatid ng tauhan ni Mr. White sa tinutuluyan nilang hotel. Tinanong ni Jinwoo kung patungkol na naman ba ito sa kanyang ama. Sagot ng agent, patungkol daw ito sa isang bagay na magkakaroon ng pakinabang para kay Jinwoo. At ang patungkol sa kanyang ama ay sinabi na niya ang lahat. At ang topic na pag-uusapan nila ay isang top secret category ng Federal Bureau of Hunter. Sumakay ang dalawa sa isang magarang sasakyan papuntang headquarters ng Bureau of Hunter. Sinabi ni Agent Adam White, sa ngayon ang Federal Bureau of Hunter ay nasa matinding pressure. Ang pagkamatay ni Christopher Reid ay malaking kawalan at hanggang ngayon hindi pa nila ito naisa publiko. Kaya ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang makahanap ng kapalit nito at isa sa kandidato ay si Song Jinwoo.
Ipinakita kay Jinwoo ang runestone ng Dragon Kamish, ang dragon na nagbigay ng matinding calamity sa history ng sangkatauhan. Alam nila kung gaano kahalaga ng isang runestone sa isang mage hunter at matagal na nilang hinahanap ang pwedeng magmamay-ari nito. Kaya wika ng agent, ano daw sa tingin ni Jinwoo ang kanilang bagong offer. Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita at gusto niyang ibalik ang video kung saan nakafocus sa Kamish Corps. Gustong puntahan ni Jinwoo ang buto ng Kamish Corps ngayon din at willing siyang ibigay ang kanyang oras sa Federal Bureau of Hunter since mayroon naman siyang right na mag-request sa kanilang offer. Tugon ni Mr. White, ang existence ng kanyang knowledge ay hindi saklaw ang patungkol kung nasaan nakatago ang Kamish Corps. Subalit request ito ni Song Jinwoo kaya naniniwala siyang masisiyahan ng direktor kapag i-cater niya ang request nito. Sinabi ng agent na magantay muna si Jinwoo habang gumagawa pa siya ng report. Kaya tugon ng ating bida na mas magandang pumunta na lamang sila sa Federal Bureau upang doon na maghintay. Nagulat ang direktor ng Federal Bureau of Hunter dahil hindi siya makapaniwalang si Song Jinwoo ay nandito ngayon sa kanilang building at mas lalo siyang hindi makapaniwala na hindi nagkaroon ng interes si Jinwoo sa runestone, instead nagkaroon nito ng interes sa bangkay ng Dragon Kamish. Inimungkahi ng direktor na mag-antay muna sa labas si Agent Adam White dahil i-discuss niya ang topic na ito sa Deputy Director. Tinanong ng direktor ang Deputy kung mayroon itong idea kung bakit gustong makita ni Jinwoo ang Kamish Corps. Sinabi ng Deputy, hindi niya masasabi, subalit isa lang ang sigurado siya. Hindi pupunta si Jinwoo sa Kamish Corps para lang titingnan nito. Ang halaga ng skills sa isang hunter ay hindi masusukat. Ang isang high-ranking hunters ay willing bumili ng runestone upang magkaroon lamang ng panibagong skills. Ibig sabihin, ang kagustuhan ni Jinwoo na makita ang Kamish Corps ay mas kapaki-pakinabang sa kanya kaysa sa bagong skills na ma-obtain niya galing sa runestone. Nagulat ang deputy nang biglang nag-sink in sa kanyang utak na what if may plano si Jinwoo na gawing summoning creature ang bangkay ng Dragon Kamish. Napatayo ang direktor sa naisip ng deputy dahil hindi pwedeng ang isang individual ay magkaroon ng ganoong klaseng massive na kapangyarihan. Tugon ng deputy, kung hindi nila pagbibigyan si Jinwoo, baka hindi nila ma-maintain ang relationship nito sa Federal Bureau of Hunter. Napaisip ng kaunti ang direktor at kaagad naman itong pumayag dahil pagkakataon na rin niyang masaksihan kung ano ang capabilities ng ating bida. Pumunta ang apat sa underground ng headquarters at naramdaman ng ating bida ang napakaraming mana na sumabay lang sa hangin kahit 8 years na itong patay, ngunit mayroon pa ring mana na naiwan sa bangkay ng Dragon Kamish. Kaya curious talaga siya kung gaano ito kalakas kapag maging isa ito sa kanyang mga shadow soldier. Nakapasok na ang apat sa loob at sobrang laki pala ng runestone ng Kamish Corps mga lods, hindi tulad sa mga runestone na nakukuha ni Jinwoo sa dungeon na maliit lang. Sinabi ng direktor, daan-daang hunter ang pinatay ng Dragon Kamish at dito nagsimula ang national level hunter matapos itong talunin ng 5 S-rank hunter. Sa katunayan, ang electricity na ginamit sa buong building ng Federal Bureau of Hunter ay nanggagaling sa essence stones ng Kamish. Tinanong ng direktor si Jinwoo kung satisfied na ba ito sa kanyang nakita. Wika ng ating bida, umatras kayo. Umatras ang tatlo at tinanong ng deputy ang direktor kung sigurado na ba siya sa desisyon na ito. Sagot ng direktor, okay lang dahil nasa kanya ang permission kaya titingnan niya kung ano ang mangyayari. Hinanda ni Jinwoo ang kanyang kamay upang magsagawa ng shadow extraction at makikita nating umaapaw ang matinding mana nito sa kanyang braso. Itinuon ni Jinwoo ang kanyang kamay at binigkas ang salitang, "Arise." Subalit, hindi man lang nagkaroon ng kaunting presence ang shadow extraction ni Jinwoo at nawala ito na parang bula. Ipinikit ni Jinwoo ang kanyang mga mata at huminga ito ng malalim at muli niyang binigkas ang salitang, "Arise." Kaya unti-unting umaapaw ang napakatinding presence ng shadow ni Jinwoo sa mga buto ng Kamish Corps na makikitang unti-unting nagkaroon ng buhay at lumabas galing sa Kamish Corps ang napakalaking shadow dragon na parang gustong magwala nito sa muli niyang pagkabuhay. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!